Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang pagbati po mulit. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin, of course, ang ating mga katuwang sa ating programang ito mula po sa ating production side. Kasama natin ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aizon. At sa Wirecast si JP. At sa ating live audio streaming, katuwang naman natin si Hero. Ang ating pong programa ay sumasa inyo sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ang overseas or international broadcast station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Sumasa inyo po kami sa pamamagitan nating online digital platform at at the same time sa ating shortwave broadcast. Kaya po tayo napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng ating mga shortwave transmitters. Kaya tayo nagbibigay pugay din sa ating mga kasamahan dyan sa USGMA ng Voice of America sa may Tinang, Tarlac. Alright, sa pagkakataon po ito, mga kababayan, tayo po ay magtutungo sa Europa, more particularly sa bansang Poland, kung saan meron po tayong Philippine Embassy doon sa Poland. At bakit tayo magtutungo sa Poland? Bakit tayo magdadako sa Europa? Tututukan po natin ang sitwasyon ng ating embahada doon, pati ng ating mga Filipino diaspora or ating mga migrant workers, sapagkat ang Europa po ay nakararanas ng matinding heat wave, ang matinding lagay ng init ng panahon sa Europa. That includes France, Germany, the Czech Republic, and of course nakararanas din ang Poland. Actually, alam nyo po, marami na pong mga naitalang nasawi sa mga bansa sa Europa sanhi po ng heat wave. Yung matinding init ng panahon. Pumapalo po kasi yung sa ibang mga bansa sa Europa, pumapalo sa 44 degrees Celsius. Yung iba, pumalo ng 45 degrees Celsius. Yung iba, pumalo sa 41 degrees Celsius. Kaya, siyempre, pag sinabi po nating bansang Europa, ang pumapasok agad sa ating mga isipan, ay malamig na mga bansa yan di ba? Mga malalamig, nag-i-snow dyan, malalamig dyan Ay bakit ganun pala katindi ang init din dyan sa Europa? And sinasabi ho kasi na medyo unprecedented yung heat wave na tumama sa Europa at mas maaga kaysa sa dati. Yung init ng panahon na tumama sa Europa ay kukumpara dito sa mga nakalipas na taon. Kaya't minarapat po natin makipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Poland na isa rin po sa mga bansa sa Europa na nakaranas ng heatwave. And speaking of Poland, kasama po natin ngayon ang ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi si Consul General Conrado Demdem Jr. Magandang araw po, Consul General Demdem, at welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon po dyan, Ginoong Sampang, at magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng inyong programa. Alright, thank you very much po sa pagpapaunlak sa aming request to interview our embassy dyan po sa Poland. Unang-una sa lahat, bago ako magpatuloy, kamusta po ang ngayon, ang weather, ang climate, ang temperature sa Poland as we speak, Consul General Demdem? Mr. Ray, pwede ba tawagin ko kayo Mr. Ray? Yeah, go ahead po, Consul General. Mr. Ray, as we speak, ang temperatura dito sa Poland ay bumaba na. It's now in the 20s. Okay. As we speak, in the 20s. Pero last Sunday, na-rehistro ng Poland ang pinakamainit niyang temperatura since 1921. Pumalo ito ng 40.5 degrees Celsius. At ito ay nai-record doon sa border niya with Germany. So, okay. So ngayon,
nasa 20 degrees something na lang, degrees Celsius Yes, ang yes, temperature. bumaba. Oo. And we expect na ganito, magpapatuloy ito in the next 2 weeks. Mhm. Pero ang sabi dito, after 2 weeks again, iinit ulit. Kasi Oh. ang weather kasi dito sa Poland, lalo na dito sa area namin, paiba-iba, pabago-bago. Mhm. Mhm. Minsan sobrang init, pero minsan uulan at it will cool down, no? Mhm. So ganito ngayon, it's cooling down, yung temperatura bumababa. So we expect this to happen in the Mhm. next 2 weeks. Pero Mhm. after this, iinit ulit. Mhm. Mhm. Naku. Nabanggit po ninyo nung last weekend ba ito na pumalo sa 40 degrees Celsius Yes, ang yes. init diyan sa Poland. So, ah, Opo. how was papaano po nagko-cope ang ating mga overseas Filipinos diyan sa Poland at ang ating embahada as well pag ganitong matindi ang init ng panahon, 40 degrees sa inyo? Alam niyo, surprisingly, no, ang mga Pilipino ay adaptable. Oh, yeah. Oo, oo. Talagang, Mhm. alam niyo, ang 40 degrees sa Poland, sa tingin ko, kinakaya ng ating mga kababayan dito. Mhm. In fact, last weekend, nagkaroon sila ng isang malaking pagtitipon, no, kasamang embahada, Sports Fest, no, Mhm. Sabado at Linggo. Napakaraming dumayo dito sa Warsaw, ang capital ng Poland, para magkaroon ng ganitong pagtitipon-tipon. Mhm. Mhm. Siguro itong isang paraan, no, para makakope sila sa weather, Mhm. yung mainit na panahon, yung magtipon-tipon kasama mga kababayan natin dahil nawawala sa kanila yung ganitong concern, no. Mhm. So far wala naman tayong naitatalang nagkasakit o Mhm. napa-hospital Mhm. dahil sa heat wave, no. Ang madalas tamaan nito yung mga locals, Mhm. pero yung dito sa Poland, ang isa pa lang ang naitalang namatay, no. Okey. Mhm. Ah, Last weekend din sa pagkalunod. Pagka Pero alam niyo dahil sa napakainit ng panahon, itong mga locals dito talagang sila'y pumupunta upang mag-swimming Mhm. o Mhm. maligo. Mhm. So unfortunately may mga nalulunod. Yun ang nagiging problema. Ayun. Nagpapalamig sila. Hmm. Pero mga Pilipino, they can easily cope with the weather. In Yes. fact, even our personnel here, mga kasamahan ko, miski ako, alam niyo, ang katapat lang ng init yung electric fan sa bahay. Aha, aha. Yun lang ho. Kasi dito ho sa Poland, hindi ho usual ang magkaroon ng air conditioning unit sa mga bahay. Kasi Mhm. nga ho, maikli lang ho ang tag-init dito sa bansang ito. Mhm. Mas madalas ang taglamig. Mhm. Mhm. Yun na nga po ang sana ang susunod ko itatanong yung, kondisyon, ah, na ire-report din sa mga international news media na, hindi sanay o hindi makikita ng regular ang mga air conditioning unit sa mga bahay, sa mga establishments o sa mga pagawaan sa bansang Europa. And of course, marami tayong mga Filipino workers din na nagtatrabaho sa Poland kaya't naging concern din po namin kung ika nga baka sa mga workplace nila walang air conditioning baka mamaya nakaapekto pero mukhang sabi nyo nga Consul General Demdem natural na sa Pilipino wala na parang manina lang sa kanila yung 40 degrees Celsius actually hanggang 45 degrees Celsius kayang-kaya pa ng mga Pilipino Consul General Totoo po Demdem. yan. Totoo po yan. At ang populasyon ho dito ng mga Pilipinos, bata, no? Mhm. Hindi ho yung may edad na. Kasi karamihan ng tinatamaan ditong mga locals, yung may mga edad, no? Mhm. Nade-dehydrate, Mhm. kaya nararush sila sa ospital. Pero ang bata ho, ang populasyon ng mga dito, mga Pilipinong Mhm. trabahador, Mhm. workers. So, ayun, tama ho rin kayo. Sanay na tayo sa init. Mhm. 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 So ibig sabihin pero yung bilang ng ating mga Filipinos working sa Poland, working and living sa Poland, ito pong mga ito, ika nga, nagre-report naman sa inyo kung sakasakali naman na meron silang mga health issues na na-encounter kung sakali mang naapektuhan sila ng matinding init. Opo, accessible ho ang ating embahada sa mga panawagan ng humihingi ng tulong o assistance.
madali naman kaming matawagan, no, o via phone call Mhm. at email, no. So far, basta pagka heat-related concern, so far wala pa ho kami natatanggap na Mhm. report tungkol Mhm. dyan involving Filipinos. So, Balikan ko lamang po yung nabanggit nyo kanina, Consul General Demdem. Nagkaroon pa ng gathering ang ating Filipino communities dyan sa Poland. Nagka-sports fest pa. Ano? opo. So, hindi ba nagtataka yung mga Polish nationals dyan na bakit ang tindi naman ng mga pangangatawan nito mga Pilipinong ito, 40 plus degrees na nga eh, nag-sports fest pa. Hindi ba sila hindi ba sila humihingi sa inyo ng kaunting ano bang tinatago, ano bang meron sa Pilipino at kayang-kaya nila yung matinding heat wave na ganito? Alam niyo ho, maliban po dito sa Warsaw, nagkaroon po rin ng isang gathering Mhm. sa Lithuania. Kasi ho, ang Lithuania kino-cover rin ho ng embassy Mhm. dito sa Poland. Kino-cover rin natin ang Lithuania. Gano'n rin, nagkaroon ng malaking pagtitipon-tipon ng mga Pilipino doon. Mainit rin sa Lithuania. Sa tingin ko, Mr. Ray, yung consistency natin, yung Mhm. constituency pala natin, yung pangangatawan natin, Mhm. Mhm. kinakaya. I Mhm. think it's in our genes, no? Yes, yes. Bago ako pumunta dito sa opisina, napanood ko yung tungkol sa yung halo-halong yung ating genetic makeup bilang mga Okay. Pilipino, halo-halo yan. Mhm. So this makes us, our DNA is very complex Mhm. and very diverse and as well as very adaptable sa Yes. mga changing conditions, no? Yes, oo. Kasi alam nyo, very very concerning kasi yung heat wave na tumama sa Europe, Consul General, mahigit sa 1,000 na raw batay sa isang report. I think sa CNN, Opo. na merong ng mga mahigit 1,000 ang nasawi sa Europa dahil dyan sa heat wave na yan. Particularly dito sa Germany at saka sa France, nagkakagulo na France. rin daw po sa France dahil nag-aagawan na yata ng air conditioning units doon. Diyan naman Oo. wala namang ganyan. Wala namang Wala ganung hong sitwasyon. panic buying ho ng mga air conditioning units at Okay. electric fans dito. Mhm. Ang maganda lang ventilation, proper ventilation lang ho ang importante, Mhm. lalo na sa tanghali, no? During daytime talagang mararamdaman nyo naman talaga yung init. Mhm. Mhm. Pero kailangan lang ng ventilation para may pumasok ng konting mainit na hangin. Pero Mhm. at least Mhm. umiikot, no? Mhm. Yung Mhm. yung init, yung hangin. Mhm. Paggabi naman, ang temperatura naman dito sa Poland bumababa to Mhm. 20s to the 20s. Kaya we can really cope here, no? Yeah, that's nice. So wala pa tayong naitala, wala pa kayo na confirm na nagkasakit o Opo. nasawi sanhi ng matinding init diyan sa Poland na naranasan ninyo, at least sa side ng ating mga kababayang Pilipino. Opo. Alright. Now, matanong ko na lang po, susulitin ko na po yung oras natin, ano po, Consul General Demdem. Kasi ilang ano na lang, today, 2026 na, and then ilang buwan na lang. 2027 at 2028 na. Alam naman natin that this 2028 is another national elections. Matanong ko lamang po, kamusta po ang overseas registration natin dyan sa Poland with our Filipino workers and Filipino diaspora? Sa kasalukuyan po, minamap out pa lang natin yung ating mga mobile overseas voting registration services, Mhm. including yung field registration, no? May Mhm. dalawang klase kasi yan. Pagka yung mobile registration po, isasabay natin yan sa ating consular outreach. Mhm. So right now, minamapa pa rin natin yan, dinidetermine natin yung mga lugar kung saan ng heavy concentrations ng mga Pilipino ay nandun. Ganon Mhm. rin ho sa field registration, kasi ang field registration ito yung sa COMELEC naman, no? Kami ang kumakatawan sa COMELEC tuwing field registration. Ganon rin, no? It's the same principle. We search, identify yung heavy concentration of Filipinos dito sa Poland at saka sa Lithuania, which is Mhm. also part Mhm. of our jurisdiction. Mhm. And in fact, last weekend, nandun ako sa Lithuania. As I mentioned a while ago, I was there and we held our first field registration dito Mhm. sa aming jurisdiction, Mhm. sa capital ng Lithuania. Umabot ng ng halos 70 Oy. registrants, no. Mhm. Ang kasi Mr. Ray, no, means nangyayari kasi dito,
bago kami mag-conduct ng field or mobile registration, Mhm. kami ay nagse-survey muna Okay. para tiyak namin kung saan ang marami talagang Pilipinos at hindi naman masayang ang Yes. pera ng gobyerno, no? Mhm, mhm. Kasi mahirap na pagpupunta kami sa isang lokasyon at lilima lang ang nagpa-register, hindi naman ano yun, worthy, no? Mhm, mhm. Kaya pagka ganyan at malapit naman sila sa Warsaw, sinasabi na lang sa aming mga kababayan, sa ating mga kababayan na magpunta na lang dito sa Warsaw Mhm, upang mag-register. Pero mhm, pagka talagang malalayo, yung gumagawa kami ng survey, mhm. so far nakita namin na like sa Lithuania nung nakarang linggo, umabot ng nagparehistro 170 plus, Okay. pero ang dumalo lang wala pang 100. Oh. May dahilan Mhm, kasi yan, Mr. Ray. Kasi nung time na nagpa-register sila, nag-signify sila ng interest nila para magpa-register, mhm, hindi pa nila alam yung kanilang work schedule sa Minsan kasi flexible, very flexible kasi. Parang dito sa Poland, pag tinawag sila ng employer nila at kailangan silang mag-report, halimbawa, even on a weekend, mhm. wala silang magagawa, no? Kailangan silang pumasok. So, hindi sila nakakadalo. Despite the Hmm. fact na nag-signify nga sila Mhm, earlier na mhm, magpapa-register. Pero mhm. just the same, no? We will be mapping out kung saan ang mga lokasyon dito sa Poland at Lithuania na maraming Pilipino at doon ay pupuntahan namin. Ayun. So matanong ko na rin po, Consul General Demdem, just in case you have the Opo. figures, gaano ba karami ang mga Filipinos working and living in Poland? Okay. Sa Poland po, sa kasalukuyan as we speak, no, ang mga nakarehistro sa kanilang social security system Mhm. ay 15,000, around 15,500. Okay. Etong mga nakarehistrong to, ibig sabihin ho nito, sila ay nagtatrabaho. Kaya Mhm. nagbabayad sila sa social security system dito. Mhm. Kaya ho ganyan ang 15,500. Pero yung mga work permits ho, na inisyo ng mga regions dito, mga probinsya, umaabot ho ng mga 25,000. Uy. So Mhm. pag in-extrapolate namin, pinaghalo ho namin yung work permit, yung number ng work permit na 25,000 at Mhm. yung 15,500 na na nagbabayad sa kanilang social security system, Mhm. mga iniestima namin mga 20,000 to 25,000 ho ang mga Pilipinos dito sa Poland, no? Mhm. Mhm. Marami-rami na rin po pala. Ano po, Consul General Demdem, Opo. itong bilang na In ito. the at ang fenomeno na to ay nangyari lang in the past few years. Mhm. Mhm. Nagsimula yan dati mga below 10,000 pa nga mga Filipinos noon, no? Mhm. May mga yung mga pioneers nandito pa rin sa Poland, pero that was just like 5, 6 years ago. Mhm. Pero in Mhm. just a couple of years, talagang dumami ang mga Filipinos dito living and working here in Poland. Alright. At ano po ba yung mga karaniwang trabaho ng ating mga Filipinos diyan sa Poland? Karaniwang hong trabaho ay nasa manufacturing sector. Mhm. Ito yung mga nasa factories. Meron rin sa agricultural sector, yung mga mushroom pickers, Mhm. Mhm. mga sa food production, no? Tapos meron rin tayo sa hospitality, mga nagtatrabaho sa hotels at saka sa food and beverage sectors. Mhm. Ito yung Mhm. mga cooks, Mhm. Mhm. mga assistants, no, sa kitchen at saka yung mga waiters. Mhm. May Mhm. mangilan-ngilan rin po tayo mga guro dito sa Poland. Alright. Pero ang karamihan ay nasa factory. Okay. Kaya ko rin po natanong yan na Consul General Demdem dahil mga kaninang umaga, nakatanggap kami ng balita na mismong ang Department of Migrant Workers, DMW, sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak, pinasara itong isang consultancy firm na nagpo-post bilang isang recruitment agency. Kasi nagpapadala ra po ng mga trabahador o nag-i-issue ng mga peking trabaho papunta sa Poland. So nasa kote ito ng DMW na ipasara itong dito sa Pilipinas, itong sabihin na natin pong consultancy firm, pero nagpapadala ng mga workers sa Poland. So ito pong mga ganitong sitwasyon na mga illegal recruitment or illegal recruiting agencies,
hindi namo-monitor din po inyo ito. Nakakarating din po ba sa inyo ito na nabibiktima ng mga illegal recruiter o ng mga illegal recruitment agencies? Opo, marami pong ganyang report dito ngayon. Natatanggap kami dito sa embassy dahil nga yung recent phenomenon na yung influx ng Filipino workers dito ay tumataas. May kaakibat rin na pagtaas ng mga problema nila at isa nga sa mga problemang natukoy ay yung illegal recruitment, no? O ang tawag dito human trafficking. Mhm. Karamihan ho kasi ng mga pumupunta dito mga Pilipino upang magtrabaho ay nanggaling na sa ibang bansa. Yung Mhm. mga third country hires, no? Tulad ng sa Hong Kong, Taiwan, Macau, Middle East at Mhm. ilang mga bansa, karatig bansa dito sa Poland. Okay. May mga ano rin ho, nanggagaling diretso from the Philippines to here, no? Pero kasi ho, mahigpit ho ngayon ang pag-issue ng visa ng Polish Embassy diyan sa Manila. Kaya medyo sa tingin ko ho, na-regulate pa rin dyan yung nanggagaling sa Pilipinas. Ang Mhm. talagang maraming mga issue ng illegal recruitment ay yung mga nanggagaling sa ibang bansa, yung nasa ibang bansa na, hindi Mhm. nanggagaling sa Pilipinas. Mhm. Mhm. At yung mga ganyang problema, kami ay tinutulungan ho ng Migrant Workers Office sa Prague, no. Sila yung labor arm ng ating Department of Migrant Workers. So sila ho ang may jurisdiction when it comes to labor related concerns, ang ating MWO sa Prague ang katulong natin sa pagsawata ng mga ganitong problema, no. Mhm. Mhm. Illegal recruitment, pati na rin yung yung pagtulong sa mga kababayan nating manggagawa dito. Ayun. And of course, sa ngayon po, wala naman kayo na-handle ng mga nabiktima ng illegal recruitment na ito. Hindi, marami ho. In fact, yun nga, nakikipagtulungan ho ang ating MWO sa Prague. Oh, So, okay, okay. sabay ho nating hinahandle yan. At kung may na-report dito sa embahada, kagyat naming ibinibigay ito, pinapaalam sa ating MWO Mhm. sa Prague upang aksyonan, no. Minsan may mga napapagbintangan ditong kasi ganito may mga napapagbintangang illegal recruiter, Okay. hindi naman ho kaagad natin pwedeng lalo na pag ang involved kapwa Pilipino, Mhm. Mhm. hindi naman ho natin pwede silang ipakulong, di ba ho? Aha. Dahil hindi naman po nagpapakulong ang embahada. So ini-invite natin sila para Mhm. kausapin sila. Mhm. We just want to hear yung two sides, no. May Mhm. complainant tapos yung ikino-complain. Mhm. Eventually ho, pag may ganitong sitwasyon, pagka ang embahada ay pinag-meet silang dalawa, yung dalawang parties, eventually nagsesettle at Okay. kung ano man ang na ibigay na bayad, Yes. binabalik, Naisosole. no? Mhm. Binabalik nung nag-recruit. Okay. Sige po. So, with that, Consul General Demdem, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating program. It's nice to hear and know na kahit papaano bumalik na yung mababang temperatura, pero ine-expect pa rin Opo. natataas ito sa mga susunod na araw. Oho. And syempre, Erratic ho ang temperatura ho. Erratic erratic. ang weather. So pero at least yung sabi po ninyo, ano po, Consul General Demdem, yung genetic makeup ng ating Pilipino, ika Oho. nga nakaka-cope tayo dahil unang-una tropical country yung pinagmulan natin dito sa Pilipinas. We could Totoo cope. po yan. Yan. And yan. And of course, sa overseas boating, that's also nice to hear na talagang nakatuto kayo dyan at ika nga you're working working wisely on maximizing your time and resources para makakuha kayo ng as much as many registrants para sa ating mga overseas boaters na Filipinos dyan. Alright, with that, sige po. Pwede ko bang kunin tong opportunity ulit para imbitahan ng ating mga kababayan na magparehistro Ay, go ahead po? po. Go ahead po, Opo. Consul. Go ahead po. Yeah, I would just like to take this opportunity again sa mga kababayan natin dito sa Poland at sa Lithuania na kung may panahon ho kayo, pwede ho kayo pumunta dito sa embahada upang magparehistro sa ating overseas voting. Antayin nyo lang po kami sa mga nasa malalayong lugar at tiyak na pupuntahan namin kayo doon. Ayun. Salamat po. Alright. Wala ho bang sabihin na nating communication line, telephone line, social media platform na pwede silang magpadala? Opo.
Meron po, nasa ating Facebook page yan. Hanapin lang po nila sa ating Facebook page ang Philippine Embassy in Warsaw, Poland. Mhm. At naandun ang mga announcement, mga anunsyo ng embahada. Kasama na doon ang contact details ng embahada po. Alright. With that, Consul General Demdem, maraming salamat po, and we always pray na kayo po keep always safe and healthy, and of course, syempre, together with all the staff and officials ng ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland, at ang ating Filipino community dyan. And ika nga po, pero sabi nga, maski na ba genetically wired tayo sa lagay ng panahon ng init, it's also syempre also caution din, di ba? Ang kailangan Opo, na pag-iingat. Yeah. pag-iingat. Maraming salamat po, Consul General Demdem. Maraming salamat din po, Ginoong Sampat. Magandang araw po. Magandang araw po. Ang ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland, kasama natin si Consul General Conrado Demdem Jr. So yun po. Napakagandang balita ang hatid sa atin ni Consul General Conrado Demdem Jr. na wala pong confirmed na casualty o ikang nagkasakit sanhi ng matinding init diyan po sa Europa, particular sa Poland. Sa Poland na pinag-uusapan po natin, ano po. So sa ngayon wala pa, at sinasabi nga po ni Consul General Demdem na probably it's because galing ang mga Pilipino sa tropical country katulad ng Pilipinas, and of course genetically wise and yung physiological makeup natin is wired for tropical conditions, yung mga mahiinit. Sabi ko nga, di ba, 45 degrees Celsius nga dito. Nagba-basketball pa tayo di ba? Nagba-basketball pa yung mga kabataan, 45 degrees Celsius, kainit, nagba-basketball pa. Okay? Ano ba yung 40 degrees? Ano ba yung 42 degrees, no? So kayang-kaya, maning-mani. Pero syempre iba kasi yung physiological at physical makeup ng mga dayuhan, lalo na kung nanggagaling ang dayuhan sa Europa, doon sa mga malalamig na mga bansa, madalas malamig na panahon. Kaya kapag dumating yung time na biglang dumating yung heat wave, tapos maagang dumating yung heat wave, at the same time na extend yung panahon ng heat wave, doon sila na nagkakaroon ng problema. Hindi nga raw po gumagamit kasi karamihan doon ng aircon. Oo, totoo po yun. Hindi sila gumagamit ng halos ng aircon doon. Ang gumagamit lang yata ng mga aircon doon yung talagang ultra rich na mga Polands o mga Europeans, kasi sobra nga pong malamig doon sa Europa. At kung dumating man ang summer o heat wave, sandali lang. Ang nangyari po kasi ngayon, medyo maagang dumating yung summer na may dalang heat wave, maaga nang dumating, at the same time na-extend pa yung duration. Kaya yun, medyo nagkaroon ng marami na ayon po sa mga reports ng international news wires, hindi lang sa CNN, maging sa BBC, sa lahat po sa Reuters, Al Jazeera, etc. Yung mga international news wires, nagre-report na marami na pong naapektuhan sa Europa, ng mga mamamayan ng Europa. Marami na pong natilang nasawi, lalo na yung mga edad 60 pataas. Okay? Yung mga medyo may edad na, yung mga medyo may senior citizens na nila naapektuhan ng mabuti na yung kanilang kalusugan. And of course, syempre, meron din namang mga Europeans na cannot afford to buy. Maniwala kayo, cannot afford to buy air conditioning units. May mga mahihirap din po kasi ng mga Europeans na katulad natin dito sa Pilipinas, meron din tayong tawag dito, yung level A, B, C, D, and E. Meron din sila doon. Hindi nyo dapat pagtaka yun. Lahat po ng bansa may ganon. Maski na yung mayayaman na mga bansa, meron ding mga ganong level ng demographics. Ngayon, yung mga nasa ibaba, kung yung mga nasa laylayan, sa mga bansang Europa, hindi rin sila makabili ng air conditioning units. Alright? Or yung kanilang tinitirhan hindi nakadesenyo para mag-accommodate ng isang air conditioning unit. So ganun po ang nangyayari diyan. So kaya nga po, hindi ako nagbibiro nung sinabi kong maski sa France, maski tutukan niyo yung mga balita, sa France nagkakaubusan na po ng air conditioning unit.
Kasi nga po, nagbibilihan na sila dahil humahaba yung panahon ng heat wave o ng init ng panahon sa bansang France. Marami na rin po naitala. Maski sa Germany, may mga naitala na rin po. And fortunately, sa Poland, bumaba na yung as we speak nga with Consul General Demdem, bumaba na yung kanilang temperatura, lumamig na ulit, nasa 20 degrees Celsius na, malamig na yon. Para kang sa Pilipinas, para kang naka-aircon, di ba? 20 degrees Celsius. Pero inaasahan po, sabi nga ni Consul General Demdem, na sa mga darating na araw, muli itong papanik, muli itong iinit. Okay? So, pinaghahandaan din po yan ng ating embahada. Sa ngalan po ng ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko Production team, sa panguna ng ating Executive Producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa ating Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast, si JP, and of course, si Hero sa ating live audio streaming. Kasama rin natin of course si Drizel Nanyong, okay, dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. And of course, thank you very much again sa ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.